Pray po tayo. Lord Father, salamat sa gabing ito at salamat sa mensahe mo, Lord, na kahit na inuulit mo, Panginoon, ang mensahe mo na gusto mo iparating sa amin. Alam namin, Lord, na meron kang dahilan at alam namin, Lord, na meron kang bagong sasabihin sa amin. At marami pong salamat, Panginoon, sa hirap ng buhay at sa ginhawa, Lord. Mananatili po kami sa inyo. Panginoon, hindi magbabago ang pasya namin. Lord, na manatili sa iyo, kumapit sa iyo, mag-commit sa iyo, Panginoon, magstay sa'yo, mag-abide sa'yo, Lord, mag-connect sa inyo. At salamat, Panginoon, dahil, Lord, kung pinipili namin maging faithful sa inyo, kayo po ang unang faithful sa amin. Kayo, Panginoon, ang unang nag-commit sa amin. Kayo, Panginoon, ang unang kumukonekta sa amin. Kayo, Panginoon, ang unang umaabot sa amin. Kayo ang hindi kailanman tumigil, Panginoon, para suyuin kami at mahalin kami, Panginoon. And Lord, nagre-respond lamang kami sa pagmamahal mo, God. Marami pong salamat dahil pinili mo kami, Lord. Kahit minsan hindi namin nakikita ang sarili namin na karapat-dapat, pero ikaw ang nagsasabi sa amin, Lord, na kami ay karapat-dapat. Kaya marami pong salamat, God. Ito pong aming dalangin. Bless us, Lord, tonight in Jesus' name. Amen. So, Psalm 23 or awit, no? 23. Sabi po dito, the Lord is my shepherd. I lack nothing, or I shall not want. He makes me lie down in green pastures. I-declare ko na lang po muna sa inyo. Kumbaga, i-declare ko sa inyo. Sinasabi po ni God ito. Sinasabi po ni Lord. Sige, tingnan natin. I-rephrase ko. The Lord is your shepherd. You lack nothing. God makes you lie down in green pastures. God leads you beside quiet waters. God refreshes your soul. He guides you along the right path for his name's sake. And even though you walk through the valley of the shadow of death, even though you walk through the darkest valley, you will fear no evil, for God is with you. God's rod and staff, they comfort you. God prepares a table before you in the presence of your enemies. He anoints your head with oil, and your cup overflows. Surely God's goodness and love will follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. Amen and amen. Nireceive niyo po ba yung declaration na yun? So yan po ang sinabi dito sa Biblia and dineclare ko po yun sa inyo. Paniwalaan niyo po yun, salita po yun ni God. Kapag pinanghawakan niyo po yun at inabsorb, magiging very powerful po yun sa buhay niyo. Alright, depende po, tanda po natin to, depende po lagi sa pananampalataya natin, sa pagkapit natin, pag-absorb natin, pagmuya, paglunok, pananalig sa salita ng Diyos, magiging very powerful at makikita natin na very effective yung salita niya sa buhay natin. Magmamanifest po talaga. Kaya po, as I declare it to you again, uulitin ko po ulit, paniwalaan niyo po ini-invite ko po kayo na pataasin po natin yung faith natin, yung pananampalataya. And kung ano yung de-declare ko sa inyo, this is the truth kasi it is from the Bible. And i-receive nyo po, paniwalaan nyo mabuti. And then this will take effect in your life. Makikita nyo po yun. Alright, I will declare it to you again, Psalm 23. It says, the Lord is your shepherd. You shall not want. Hindi ka mangangailangan. He makes you lie down in green pastures. God leads you beside quiet waters. God refreshes your soul. He guides you along the right path for his name's sake. And even though you walk through the darkest valley, you will fear no evil because God is with you. His rod and his staff, they comfort you. God prepare a table before you in the presence of your enemies. Plural, enemies. And God anoints your head with oil, and your cup overflows. Surely God's goodness and God's love will follow you all the days of your life. And you will dwell in the house of the Lord forever. So praise the Lord. Yung po yung message sa atin ni Lord tonight. Ayan. So, ano po ba sinasabi dito sa verse na ito? Nanamnamin lang po natin para talagang yung hiwaga na ito at kapangyarihan talagang lalong lumabas. Yung namnam o yung katas niya. Sabi dito,
Ang Panginoon ang ating pastol. Pag sinabing pastol, mangangalaga. Na po, sino dito may mga alagang pets? Sino dito yung mga may alagang kambing? Ayan, so ito po ay nagtuto pa ang shepherd. Na po, at kapag may alaga, ibig sabihin kung tayo inaalagaan niya, binabantayan niya tayo. No, yung buhay natin nakasalalay sa kanya sa pagbabantay niya. At hindi daw tayo mangangailangan kasi kasama sa gagawin niya ay ang pagpo-provide sa atin. We shall not want. He makes us lie down in green pastures. So, paniwalaan po natin ito. God wants for us a more blessed life. So, can you tell yourself, kahit nakamute po kayo, I am blessed. Yan. And I will be more blessed in Jesus' name. Yan. Alam niyo po, recently po, no, meron pong, kumbaga, meron po akong parang testimony na rin. Meron po akong nasa puso na, ang tagal naman may hinihiling ako kay Lord. Or parang hirap na hirap ako sa isang parte ng buhay ko. And then, nilid ako ng Panginoon na mag-declare. At ang isa sa mga dinedeclare ko, I am blessed. So, I am blessed. Yung iba, I am blank, I am blank. Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Pero isa po doon, I am blessed. Declaration ko po yung sa sarili ko. At the same time, ito kanina, nasasabi ko na I am really blessed. Then nandun na talaga nagmamanifest na ang blessed ko. So we should declare this. I am blessed. God is blessing me. I am very blessed. With all faith, sabihin natin yon. Hanggang sa makikita niyo po, sabihin niyo talaga napaka-blessed natin. Mas lalo natin ma-appreciate ang Panginoon. So that's the power of declaration and it is God's word. So ayan. So He leads us. God leads us beside still waters. Pinapainom. Diba? Pag sabing pinapainom, besides still waters, ano ba ang water? Pantanggal ng uhaw. Ano ba ang water? Panligo. Ano ba ang water? Panglinis. Ano ba ang water? Pang-refresh. Pag naiinitan. So, ganyan ang Panginoon. Pinapainom tayo. Kinaquench yung uhaw natin. Nililinisan tayo. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. And ito po yung pinakagusto ko sa part na to. He restores our soul. Sino po dito yung sugatan o naging sugatan? Sino dito naging depressed? Kapag po tayo galing sa sobrang masasakit or mabibigat or sugatan, mapapait na mga pangyayari, pag sinabing God restores your soul, na mabubuo ka ulit at magiging kompleto ka ulit kay Lord, magkakaroon ka ng inner healing, napakasarap po nito. Ang sarap po sa pakiramdam na kung dating depressed ka, ngayon wala kang depression. Kung dati anxious ka, nagpapanik ka, restless ka, hindi ka mapakali, tapos nawala yung anxiety mo, napakagaan po yung pakiramdam na yun. And glory to God. And God leads us in the path of righteousness. Itinatama daw tayo ng Panginoon for His name's sake, para sa Kanya, no? For His name's sake. Kasi syempre tayo mga anak niya at bit-bit natin yung pangalan niya. Kaya tinutulungan talaga tayo ng Panginoon na talagang manatili sa tama. Ano po? Kasi tayo ay mga living testimony na may Diyos. Kasi po kung tayo, minsan talaga, no, napapahiya natin ang pangalan ng Panginoon dahil tayo yung mga Kristiyano na at pag nagkasala tayo, ayan na, pati yung faith natin, binabato ng mga tao. So, minsan napapahiya natin si God. Pero andun pa din ang tulong ng Panginoon sa atin na tinutulungan niya tayo. Ayan. And number 4, ito po, siguro para sa atin, napaka-importante nito at this moment. Even though I walk through the darkest valley. Sa ibang version po, sa ESV, even though I walk through the valley of the shadow of death. Kahit na naglalakad na tayo sa gitna ng kumbaga hinaharap na natin ang kamatayan or ang daming mga enemies sa paligid natin, maraming nagtatangka sa buhay natin, maraming mga ginagawang kaaway, pero hindi tayo dapat matakot. Kasi kasama natin ang ating shepherd. Pag sinabing shepherd, laging nasa tabi mo. Pag sinabing shepherd, hindi ka niyan pakakawalan at hindi ka niya hahayaang maalis sa mata niya. Yun ang shepherd. Kaya kung nasan ka at sa tingin mo may pinagdadaanan ka ng malupit, madilim, nakakatakot, nakakapangamba, hindi ka nag-iisa kapatid. Mukha ka lang sa physical realm o sa physical realm, sabihin mo mag-isa kang kinakaharap yan. Pero ang totoo kapatid, may kasama ka. Hindi mo lang nakikita. Pwedeng hindi pa bukas yung spiritual eyes mo, pero marami kang anghel sa paligid mo. May mga katabi kang anghel. Kasama mo si Jesus. Tinitingnan ka ng Diyos Ama. Dahil ano ba ang shepherd? Watcher. Nakatingin siya.
Hindi ka niya aalisin sa mata niya. Nakabantay siya. Tagapangalaga mo siya. That's the shepherd. Your rod and your staff, they comfort me. Pag sinabing rod and your staff, pamalo. Ang pamalo ng Panginoon, no, nakaka-comfort sa atin. Kasi ito yung nagko-correct sa atin. No, ito yung kapag, uy, naliligaw ka, lumilihis ka na ng das. Kinakalawit tayo. Masakit ba yon? Oo. No, para dumiretso ulit tayo ng lakad. Kasi ang mga tupa, tayo ay inihalin tulad sa tupa po, no? Ang mga tupa po ay mahilig at madalas naliligaw. Madalas nagpapariwara. Hindi po masyadong nag-iisip. Ang mga tupa po ay kailangan talaga ng kasama kasi kung hindi, always silang napapatrouble. So, ganyan daw po ang mga tao. At nakaka-comfort po kung meron ka shepherd at meron siyang kalawit. Kasi kahit na oo, nahulog ka sa bangin, no, tapos kinalawit ka, sinungkit ka, masakit yun, pero naligtas ka naman. Ganon din po tayo. No, minsan po, napapalo tayo ng Panginoon dahil may mga nagagawa tayo hindi tama. Pero overall, nababalik tayo sa tama, sa katinoan, sa tamang way, no po, sa salvation. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa harap po ng mga nangaaway na sa atin o kaaway natin, pinapakita pa ng Panginoon yung favor niya sa atin. Grabe po, no? Kumbaga may mga naiinis na sa atin, pero naiinis sila lalo kapag nakita nila na po na binibless tayo ni God. O kaya sa tingin nila tayo yung kontrabida sa buhay nila o tayo yung kontrabida sa pelikula. Pero kung totoong na kay God tayo, na po, magtataka sila, ba't, di ba masama ugali niyan? O bakit, parang sa tingin ko, kontrabida yan. Alam ko, siya yung mali, siya yung masama, pero bakit siya binibless? Pero kung totoong na tayo, kahit sa harapan ng mga nangaaway sa atin, may mali paniniwala tungkol sa atin, ibe-bless niya po tayo. Hindi lang po si Lord nagbibigay, kumbaga fiesta po ito, no? You prepare a table before me. Kumbaga nagpapapiesta ang Panginoon, no? Naghahanda, nagsiselebrate, nagbibigay, kumbaga talaga nagbubuhos ng grasya. At hindi lang siya, kumbaga, ay sa isolated na area pero sa harapan pa ng mga tao. Ipapakita pa ni God sa iba na binibless ka niya. Kasi ikaw ay lingkod niya. Ikaw ay anak niya. At ganyan po ang Panginoon. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yan. So, anoint. Hindi ko na masyadong na-explain ang anoint. Pero yung anointing, napakaganda po nito kapag na-explain pa sana natin. Yan. Tayo po ay mapupuspos kapag tayo ay ina-anoint. Yan. And sa verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. May tinutukoy po siya dito ang dalawang klaseng life. Sinasabi niya po dito ang life sa earth at ang life sa heaven. At ang life sa earth, anong description niya? Ang goodness ng Panginoon at ang pagmamahal niya, sinusundan ako sa araw-araw ng buhay ko. Napakagandang description. Tayo po ba nararanasan natin yon? Nasasabi ba natin na ang goodness ng Panginoon, hinahabol tayo, sinusundan tayo? Ang love ng Panginoon, kung nasan tayo, nandun din yung love ng Panginoon. Yan po yung description dito ni David at siya po ay hari. Hindi, kasi po siya ay shepherd din siya. Nagsimula siya sa shepherd pero naging hari ng buong Israel. From a young shepherd boy to a mighty king of Israel. Siya po ang gumawa nito. Nag-compose siya ng kanta ng papuri para sa Panginoon. Napakaganda po, no? Meron siyang heart of worship kay God. So tayo po, pwede rin tayo mag-compose ng kanta. Ayan. Pero dito po, nakasulat, no? Sabi niya, araw-araw, nakikita ko ang goodness and love ng Panginoon sa buhay ko. Hinahabol ako. And I will dwell, at ako ay mananahan sa house, no? Sa bahay ng Panginoon habang buhay. Tinutukoy niya na po dito ay eternal life. So, siya daw po ay magkakaroon ng salvation and eternal life with God. So, napakaganda po, no? Yung picture na pinakita ni David, ni King David sa Psalm 23, is a picture of a father. No? Isang picture po ito ng napaka-perfect na God. At napaka-blessed po niya. Makikita natin dito, napaka-blessed nang nagsulat. Blessed na blessed siya. Grabe po yung mga words na ginamit niya. Talagang wala ka nang hahanapin pa pala.
No, kung sa dinidescribe ni David na Diyos niya, wala ka nang hahanapin, nandun na lahat eh. Protection, provision, restoration, no po, correction, favor, goodness, mercy, eternal life. Wala ka nang hahanapin pa sa Panginoon. So, ito po ay ang kanyang personal na encounter. Kung tayo po, gagawa tayo ng kanta para kay Lord, ano kaya naman ang kantang yun? Yan, yun po ang ating tanong ngayon. So, may we experience God katulad ng pag-experience ni David kay Lord. May we have a relationship with God na katulad o higit pa sa klase ng relationship na meron si David kay God. At sinabi ni God tungkol kay David, he is a man after my own heart. Si David po ay describe sa Biblia na a man after God's own heart. He is after God's heart. Ganun sa ka-close po. Tayo po, kung susukatin natin, gano'n tayo ka-close kay God? Gano'n tayo ka-close? Gano'n kakalambing kay God? At anong turing mo kay God? Shepherd ba? Tatay ba? Best friend ba? Kapatid ba? Kuya ba? Anong turing mo kay God? Employer ba? Commander ba? Ano ang turing natin kay God? So, si David, ito po ang kanyang turing kay Lord. So, may the Lord bless us. And this is maybe a short, no? Pero I believe this is an important message of the Lord to us. So, bago po tayo mag-end, babasahin ko po siya ulit for all of us. Yan. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Your rod, Lord, your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And surely your goodness and your love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever.